hindi naman tumatagos yung luha dyan sa salamin. Ba't salamin yung pinupunasan niya? Are you crying? Please make it a record that Madriaga is crying. Ano to, court? Ikaw talaga, Hindi, kung tsaka gusto bakit- malwisa, kung bakit- minsan ang pagkapiskal mo, hindi na tama yung lugar mo na. Di ba sabi, hindi yan trial? Eh bakit ginagawa mo dyan trial para kang piskal dyan na, are you crying? Please make it a record that Madriaga is crying. Sana you make it also a record that Congressman Paulo Parcoleta was objecting. Oh, instead, pina-strike mo off the record yung sa congressman. Tapos yung crocodile tears ni Madriaga, pinapalagay mo sa record. Ano ba talaga? Ikaw talaga, Congressman Luistro, ha? Siguro nakabalik na dyan si Martin, yung boss mo. Kaya ganyan ka pasikat ka dyan, mama. Ganyan ni Miss Gaisano. Yan yung original. Yes, yan po. Yung picture po kasama si VP Sara, Oo. yan po ay galing sa official Facebook account ni VP Sara. Ni pinost yan. Kaya Pinost dyan. yan Nung ni sinasabi VP niya, Sara. siya nagbigay niyan. Sabi ni Tanya Gaisano Lee, yung artist. So, nga, pero sabi ni Madriaga, siya daw ang nagbigay niyan. Opo. Oo. Tapos, At sabi ng painter, Sabi ng painter, ako gumawa niyan, hindi ako scholar mula from Laguna, artist po siya based in Davao City. Mayaman yun. guys, sa ano yun eh. Diba? Parang meron akong ano dyan. Meron ba? Yung binigay sa akin? Mamaya pakita ko, yun no! Sabi ko na sa inyo eh. Di ba? Alam mo, kami di Ramil Madriaga. Close yan kayo. Eh, close kami niyan. Oo. Close kami niyan kasi ano yan eh, yung bodyguard ba? Yan. Kaya binigyan niya rin ako ng ganyang painting. Mga kababayan, baka gusto nyo, maglagay din kayo ng mukha nyo dyan sa painting ni Madriaga at i-post nyo sa Facebook nyo. Katuwaan lang po, katuwaan lang. Yung susunod na bumasag kay Ramil Madriaga, 2 taon nang nagbabangayan si Senator Amy Marcos pati si Yuse Claire Castro. Ganon kasi nungaling si Ramil Madriaga na napagkasundo niya itong dalawang to para sabihin na hindi totoo yung sinasabi ni Ramil Madriaga na may term sharing di umano na agreement between PRRD and PBBM. So sabi ni Auntie Claire, hindi yan totoo na may term sharing. Kasi sabi ni Madriaga, he was party or privy to that information dahil sinabi daw ni PRD ni Digong sa kanya na papayag lang si Sara na mag-VP kung may term sharing. Ngayon sabi ni Attorney Claire, hindi totoo yan. Sabi rin ni Senator Amy, hindi rin siya sabi totoo. din ni kasi ang pagkaalam ko ako, first-hand information first-hand information. Nung pinag-usapan nilang yan, 4 lang sila nandyan sa loob ng kwarto. Si Amy was one of them. Nung kino-convince nila si Vice President Sara Duterte na tumakbong presidente or tumakbong Vice President. Walang conditions si VP Sara doon. Walang conditions sa kanila. Kaya mo, guilty si Amy. Guilty si Amy. Yang niya siya dahil kung hindi sa kinumbinsi niya, baka hindi nga nangyari ito. Kasi, di naman totoo na talagang gustong-gusto ni VP Sara noon magpresidente. Di ba? Kita mo, nag-vice president lang nga eh. At saka napanood ko yung Attorney Paulo na yung interview ng lawyer niya sa kay Pinky Webb. Na when Pinky Webb na nagtatanong si Pinky Webb about dun sa affidavit na sinabi ni Ramil Madriaga na ang tawag dito may term sharing. Sabi ng lawyer niya, nagsisinungaling daw. Bakit daw sabihin ni Senator Amy nagsisinungaling si Madriaga samantalang wala naman siya doon. So, kinorek siya ni Pinky Webb. Sabi niya, wait lang, parang something like that, no? Nasa affidavit niya, sinabi niya, Senator Amy was there, BBM and BP Sara. So from there, talagang galit na galit si Senator Amy. So parang ang tinry niya pang pagtakpan. Oh yes, biglang gumano siya. So when you try to think about it, they're really trying to cover up yung mga butas at kamalian doon sa affidavit niya, no? Attorney, ano pa yung ibang kapalpakan ni Madriaga dito? Okay, so pati yung sabi ni Ramil Madriaga, nung December 20 daw, 12 midnight, naghatid siya ng pera
ng isang duffel bag containing 30 to 35 million sa isang bar. Ang pangalan ng bar, Nomo Basho, dyan sa Tomas yeah. Morato. I watched that. Yung may-ari ng bar, si Edward Chico, actually yung asawa niya, lumabas sila at pinakita nila sa Facebook kung ano yung itsura ng bar nila. Sikip siguro. Napakasikip. At tsaka, nagpakita sila ng pruweba na imposible yung sinasabi niya kasi nung December 20 ay merong exclusive Christmas party doon sa Nomo Basho. So imposible po yung sinasabi niya na number one, nandun po si Reynold Monsayak dahil hindi niya po kaano-ano yung nag-party nung gabi yon. At handa silang mag-testify na wala po si Reynold Monsayak doon. At pangalawa, hindi ka panipaniwala na magpapasok ka ng ganong kalaking duffel bag na may limpak-limpak na pera doon sa napakasikip na restaurant na yon. Baka attorney, yung ginaganon niya. Oo. At Tabi, yung gano'n ba? Kargador. nung Biyernes, Attorney Bing, pumunta ako mismo doon sa Nomo Basho to see for myself. Yeah. And yung lugar po na yon, mas maliit pa po sa personal kaysa doon sa picture. Kaya napaka-imposible talaga yung sinasabi. Yung mga bar na yan, kaya hindi ako pupunta dyan kasi kailangan maglakad ka dyan, naka-side view. Tapos yung likod mo, dumidikit dun sa likod ng ibang tao. Pawis na sila. Sabi ko, hindi ko kaya itong mga, kung sa bagay na, hindi naman kami nagbabar nun kasi nag-aaral talaga kami sa bar exam. Ngayon, di ba itong Madriaga, nag-bar exam din ito. O di bakit attorney ang tawag nila dito? Failure naman pala ito sa bar. Bakit nakalagay dun sa parang meron siyang speaking doon na nandyan nakalagay, Attorney Ramil Madriaga. Aba, dapat sa iyo pinapakontempt sa Supreme Court, Madriaga. Bawal yan, tawaging sarili Attorney. mo ng attorney ka na hindi ka naman pala abogado. Kaya alam mo kasi, kung abogado sana ito, mga kababayan, mas mahirap magsinungaling ito eh. Matatakot ito madisbar eh. Kaya lang hindi nga po masasabar. Kaya kayo, huwag nyo naman sabihin na dahil lang sinabi ni BP Sara na ganito yung grade niya sa bar, sasagutin nyo na hindi naman yan ang batayan ng magaling na abogado. Chos! Pasan nyo muna ang bar bago kayo makipag-ano dyan. Para naman kayong, oo nga, nag-top nga kayo sa bar. Pero anong ginawa nyo? Look, private practice kayo eh. Hindi naman sa kasi nag-private practice din naman ako sa Akron. Doon ako nagsimula for training eh. Pero wala kayong serbisyo sa tao. Tapos kayo ba ang batayan ng successful na abogado? Palagay ko hindi. Kaya alam nyo, yung masasabi kayo na, hindi naman yan batayan dahil pumasa. Pag hindi naman pumasa, kagaya ni Lenny, sasabihin nyo na naman, take two. Talagang wala na kami lusot. mga abogadong paglalagyan sa inyo. Kahit kayong mga hindi abogado, tumigil nga kayo dyan ha. Pasan nyo muna ang bar bago kayo tumawag sa akin. Ayan. Itong Madriaga, ito umiinit ulo ko dito sa attorney na hindi attorney ha. Pero alam mo, Mama Bing, sa akin kasi, ang nakikita ko sa kanya, nothing to lose eh. Diba? Nothing to lose. Gusto And niya everything to gain. gusto niya everything to mapardon. gain. Not only that, what if lang naman, no? Paano kung di na talaga siya makakalabas? He just wanted his family to have a better life or good life. We don't know. Diba? That's not that does not justify his lying. Di ba? Ito namang si Congresswoman Luiso na parang, are you crying? Are you crying? Bakit? Sabi nga ng kaibigan ko si Dr. Mata, hindi naman tumatagos yung luha dyan sa salamin. Ba't salamin yung pinupunasan niya? Are you crying? Please make it a record that Madriaga is crying. Ano ito, court? Ikaw talaga, Hindi, kung tsaka gusto bakit- Luis, kung bakit- minsan ang pagka-piskal mo, hindi na tama yung lugar mo yun. Di ba sabi, hindi yan trial? Bakit ginagawa mo dyan trial para kang piskal dyan na, are you crying? Please make it a record that Madriaga is crying. Sana you make it also a record that Congressman Paulo Parcoleta was objecting. Instead, pina-strike mo off the record yung sa congressman. Tapos yung crocodile tears ni Madriaga, pinapalagay mo sa record. Ano ba talaga
talaga. Ikaw talaga, Congresswoman Luistra, ha? Siguro nakabalik na dyan si Martin, yung boss mo. Kaya ganyan ka pasikat ka dyan, mama. Wag mo na akong ano yun, ma'am. Sa sunod, mag-attend na ako dyan ng hearing nyo, ha? Para next time sana, ma'am. Ito lang naman akin, ha? Di naman ninyo ako pinaupo dyan, eh. Kasi takot si Martin sa akin, kaya hindi niya ako pinaupo dyan, eh. Pati yung aming substitute na inutos na ng Supreme Court sa P3PWD, na nanalo naman talaga kami, hindi niya pa rin pinaupo. Pero ito yun lang masasabi ko, ma'am. Sa iyo, ha? Congresswoman Luistro. Bakit yung rules dyan sa Committee on Justice, hindi na namin alam kung totoong rules ba yan o gawa-gawa mo lang? Kasi, bakit kasi? Pati vice chair mo na si Congresswoman Jennifer ano ba yun? Lagbay? Doon sa Mindanao, nag-manifestation siya na dapat huwag dagdagan. Kung ano lang ang nasa complaint, yun lang ang inyong i-discuss dyan. Which is correct because they are only there to rule on whether or not the complaint for impeachment is sufficient in form and in substance. You are not there to even say, oh, there's probable cause to convict. There's a probability that he will be convicted. Hindi. That's why you're not supposed even to use that word probable cause. Sufficiency in substance, meaning the allegations are there and the annexes are there, and Congressman Erice and Justice Ascona correctly pointed out, and Congressman Rufus Rodriguez, that it should not be a fishing expedition. These hearings in the House Committee on Justice should not be a fishing expedition. If it is not in the complaint, the committee is not supposed to gather evidence for the complainant. Si Luistro, siya na itong nag-gather, eh. Pinapasabi na yung salin, pinasabi na yung mga kung ano-ano. Ayun ang problema dahil mga tao hindi na naniniwala dyan sa House Committee na yan. Alam naman natin kung sinong boss nitong si Luistro, di ba? Si Martin Luther King Romualdez. Balik tayo kay Madriaga, Attorney Pao. Comment lang ako doon sa procedure na ginawa nila. Attorney Bing, isipin mo, buong linggo leading up to the hearing, kinukutya nila si VP or china-challenge nila na punta ka rito para ma-confront mo yung si Madriaga, mapatunayan mo dito na nagsisinungaling siya. Bakit? Trial ba yan? Bakit mo pumuntayan ng complainant ang respondent dyan? Yun nga, Attorney Bing, kung napansin mo nung hearing last week, kahit yung miyembro mismo ng House Justice Committee na gustong mag-probing questions to test his credibility, hindi naman pinayagan. So ano palang punto na pupunta si VP Sara doon para kumprontahin tong si Madriaga? Hindi naman pala siya makakapagtanong ng At saka it is her right. Whether or not she will appear there, that is her right. Huwag niyo sasabihin na, talagang guilty ito, kaya ayaw niya pumasok dito. Pambira naman kayo. Bakit naman ako papasok sa Lions Den? Ano ako, tanga? Pero tingnan nyo naman ang ginagawa nyo dyan, kayong mga majority dyan. Wala na kayong kortesiya sa mga kasama nyo. Abay, kung ako dyan, dami ko nang kaaway sa inyo. Doon na tayo sa flagpole talaga mag-aaway. Bakit? Courtesy yan eh. Kahit sa Court of Law, Congresswoman Luistro, kung ano man objection dyan, na hindi naman talaga to be strict, hindi objection na sobra na or talagang overruled, the judge will say, let it remain the records. It is set to the credibility of the witness. Pero ikaw, pinastrike mo off the record ang manifestation of cess at objection ng kapwa mo, congressman. Yan talaga. Sumusobra na kayo dyan. Kaya dapat yung house rules ng committee na yan, ilabas nyo at kailangan si Luistro ay mag-stick din sa rules. Iakyat nyo na yung impeachment na yan kung masyado kayong atat na ipa-impeach yung BP Sara. Iakyat nyo na sa Senado. Please lang. Tama na propaganda nyo dyan at fishing expedition. Character. Pinapak nyo eh. Assassination. Paolo, pinapak nila yung complaint nyo. Anong kulang dyan? Ipasok. Anong kulang dyan? Ipasok. Tingnan mo na ang ginagawa ni Congressman, my former student, Terry Ridon.
Bing, at saka diba? Attorney Paulo, what do you think about it na sa ginagawa nila, di parang binigyan nila ng dahilan ng Supreme Court ulit pag inakyat yan doon na Oo. hindi na naman matuloy ang impeachment. Basta Kasi ang nandyung dami lang process. bawal na ginagawa Oo. ngayon, di ba? Well, ang komentaryo ko dyan is paano kasi takot sila sa patas na labanan. Kasi alam nilang hindi nila matatalo si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment o sa eleksyon. Kaya sila nagkakandara pa na Siraan siya. siraan siya, na mag-fishing expedition para mag-imbento ng ebidensya. Yun ang totoong dahilan dyan. At alam nilang wala silang ganong pagkakataon sa Senado. Ito pa, Attorney Paulo, ako bakit talaga kalukuhan nitong proceeding si Luis Tre. Biro mo, allowed ba yun na si Chua? I just searched him, abogado pala ito si Chua. Talaga? Oo, abogado do. Abogado nga siguro kasi ginugol ko eh. Yung si Chua, meron ba tayong picture dyan ni Chua? Ayan. Meron pa siyang dalawang duffel bag. I-introduce niya sa evidence yung dalawang duffel bag na hindi naman yun ang dinala ni Madriaga doon. Hindi naman yun naka-attach yung pictures na yun sa ano. Basta lang dala si Chua doon for effects na ito ba, ganito ba kaliit, kalaki ang duffel bag na pinaglaman ng 35 million? Ay hindi po. Nung sinabi ni Madriaga na hindi, sabi niya, ay ito, what about this one? Alam mo, Attorney Congressman Chua, kung sa husgado, umarap ka sa akin, ganyan ka, lalampaso kita. Ini-introduce ng complaint, ipapasok mo, you're acting there as a judge, di ba? You're actually acting there as a judge because you're going to vote. O, tingnan mo to, mga kababayan, tingnan niyo si Chua, Chua parang, si Chua na binibenta ni Chua, nagbibenta ka, magkano ba yun sa kaliwa mo? Magkano, ha? Okay. Ano? 1.5? Masyado nang mahal yan. Yung walang pangalan? 800? Yan na lang amin. Alin ba dyan talaga? Ang binibenta mo, ay isusoli mo na. Wala raw bumili. Walang bumili. Talaga ito si Attorney Chua. Sana magharap tayong dalawa sa husgado someday. Yan ang wish ko lang. At nakakaya sa Adidas na ang nilagay mo dyan, peke na bag! Nakakuha ko sa Adidas. Black ito eh. Peke na bag yung Adidas na yan. Nilagay mo dyan. Ano ka ba? Congressman Chua. Masyado siguro talagang atat na atat mag-blood-blood. Nababalatan sila, Attorney Paulo, no? Sa napanood natin sa nakaraang hearing, kitang-kita natin na ang kanilang layunin ay siraan, i-character assassinate, imalay ng ating Vice Presidente. Kasi tama ka, kasi hindi nila magagawang labanan siya sa patas na labanan. Kaya nga, sa mga kababayan, kaya nga po si VP Sara hindi humaharap kasi gusto niya isampa na yung kaso, dun siya sasagot. Hindi katulad nito na mala pelikula ang ginagawa, na meron pang script, meron pa tayong best actor, may mananalong pang FAMAS and all, di ba? Talagang iba-iba yung laban nila eh. Kasi they really wanted na ma-psych nila or ma-brainwash nila ang tao na ganito si VP Sara. And maganda yung ginagawa ni VP Sara na hindi humaharap. Kasi ba't kaharap? Sa alam mo naman na ang gagawin lang sa ibababoyan. Tsaka kitang-kita nyo naman dyan sa Congress. Anong ginagawa nila pag meron lang magki-question? Alam mo yung nakakatawa? Yung sinasabi ng witness, ang dami-daming sinasabi. Tapos Pero pag tinatanong mo, bawal. Binisita pa daw siya ni VP Sara doon eh. Sino ba tong gwapo na ito bibistahin ng Vice Presidente? Actually, Attorney Bing, dun sa usapin na yon, pang ilang version na yan ng kwento kasi nagbago-bago na. Ang unang kwento niyan ni Madriaga, according to Attorney Palad, ay binisita daw si Madriaga sa kulungan ni VP Sara para pigilan na mag-testify. Yun ang unang labas nila nung December pa lang. Ang problema, wala pang isang linggo, lumabas na agad si Secretary John Vic Remulla para pasinungalingan yon. Ang sabi niya, hindi binisita ni VP Sara si Madriaga. Ang binisita niya, si Congressman Teves. Si Arne. Oo. So ngayon na nahuli na siya sa kasinungalingan niya, bago na naman yung version niya. Ang sabi niya, hindi siya talaga binisita ni VP Sara, kundi dumaan lang daw si VP Sara, tapos nag-hi
Tapos, pinatawag daw si Madriaga ng jail warden. May telepono daw. Inabutan ng telepono, tinatanong, tapos yung sa telepono daw, si VP Sara daw yung boses sa kabilang dulo ng linya. So, Dapat ipasabi na nila itong jail warden. At saka yung telepono, ipa-forensic. hindi, pero pabago-bago kasi siya ng kwento kasi puro kasi nungalingan nga ang sinasabi nito. Parang yung painting, ang sabi, ako nagbigay niyan. Nung lumabas si Tanya Gaisano Lee, iba na. Parang inutusan daw siya ni VP Sara na magkopyahin yung painting na yon. So pinapakomento ako, ang sabi ko, final na ba talaga yung kwento na yan? Kasi hanggat Ang daming diba, verses. papalit ng papalit. So antayin na lang namin yung final version bago namin sagutin niya. At saka, it's already attorney. You may not want to say it, pero I will say it. This is already a done deal. Itong sinatawag natin na kangaroo courts. Bakit kaya kangaroo ang sinatawag pag ang kangaroo court? Anyway, from what you see, mga kababayan, na ang proseso dito ay masyado na pong partisan. Wala na pong fairness tsaka impartiality. At na-feel yan unang-una ni Congressman Paulo Marcoleta. Alata na po yan. Kaya ngayon, magtataka sila, bakit ang mga abogado ni VP Sara at si VP Sara ay umakyat na naman sa Supreme Court to question the due process requirement in the Committee on Justice. Bakit kayo magtataka? Talaga namang kahit sinong manonood sa inyo, halata naman na kahit kapwa nyo, congressman, ay ipapastrike off from the records ang kanyang objection o manifestation. Buti na lang yung vice chair na si Congresswoman Jennifer letter L from Mindanao, ang objection niya was in the form of a manifestation na sinasabi niya na dapat yung complaint lang ang titingnan natin. Hindi na tayo pwedeng magdagdag nang wala sa complaint. O yun, bakit niya hindi pinastrike from the records? That's exactly what Paulo Marcoleta was also saying. Pero hindi niya pinastrike off kasi vice chair niya sa Committee on Justice, di ba? Part ng majority. Attorney din pala yun. At mukhang first termer itong Congresswoman Jennifer. Lagbay. Lagbay. Yun. Kaya makikita na walang impartiality. Walang fairness, which is a number one requirement of due process under the Constitution. Yes, correct. Is that any agency or body that will make decisions must be impartial and must be fair, di ba? And follow the appropriate procedural rules. Dagdagan ko lang, Attorney Bing. So, tama yung sinabi mo yung fairness Kasi ang hinihirit ng mga miyembro ng House Justice Committee, sumusunod kami sa due process, naghihiring na nga tayo, inimbitahan ka na nga dito Pero kaya naman talaga may due process para may fairness. Kung sumunod ka nga sa due process, sumunod ka sa procedure, binigyan mo ng pagkakataon sa magot, pero yet, hindi patas yung nangyayari dyan sa hearings sa House Justice Committee, wala pa talagang due process. Kaya yun ang gusto po nating makita na sana madulog sa Supreme Court, yung issue ng fairness. Oo, and I hope the Supreme Court will act on it in the appropriate time naman. Wag naman yung aning ko pa ang damo kung patay na ang kabayo. But based on what the Supreme Court ruled in the first impeachment case, it was timely naman yung paglabas nila ng desisyon na yan. At saka, masabi ko lang under fire si Senior Associate Justice Leonen dahil hindi ba siya rin yung punente doon sa first impeachment case. So, under fire siya ngayon dahil he required a SARO doon sa hearings on the budget, which was I think ongoing now also. So makikita mo talaga ang kamay ng mga ng politika, di ba?
Ano pa, Attorney Panelo or Paulo, ang mga indications na itong si Madriaga nagsisinungaling? Dun sa mga critical na aligasyon laban kay VP Sara at sa kay dating Pangulong Duterte, wala siyang ebidensya. Diba? Ang ebidensya lang niya is itong mga picture at mga video nung kampanya. Napakaraming tao po ang merong ganong picture kay VP Sara. Tapos, actually, kahit dagdagan ko lang yung mga nagpasinungaling sa kanya right after siya mag-testify, meron ding mga taga-Lubao, Pampanga na nagsabing hindi totoo or imposible yung sinasabi niya na nagdeposito siya ng malaking halaga sa isang bangko sa loob ng mall sa Lubao, Pampanga dahil wala naman palang mall sa Lubao, Pampanga. Tapos meron pang land bank managers checks na medyo questionable kasi ito nakita ko lang at hindi ko pa na-verify ito personally, pero ang sabi po ni Attorney Vic Rodriguez nung nagpadala po siya ng tao sa branch na yan, itong Dishud branch ng Land Bank, wala naman daw pong branch na gano'n. ATM lang po ang meron sa Dishud. Wala pong bangko dyan sa Dishud. Attorney Paulo, another perjury case na naman yun. Yun po ang rekomenda natin kay VP Sara at mukhang doon po tayo papunta. Panibagong perjury complaint laban kay Hinahayaan mo lang ito si Madriaga. Akala niya, he can just do this without any consequence sa kanya. Kasi total naman, nandiyan na siya sa kulungan. Ano pa nga bang mangyayari sa kanya, di ba? Pero inahabol nito, pardon eh. Then, tsaka, go. Dagdag ko lang na hindi po haka-haka na ito yung motibo niya para makalabas ng kulungan. Meron po tayong ebidensya nito. Meron siyang text message si Madriaga papunta kay Lieutenant Colonel Nolasco, Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ang sinasabi niya doon, Nolasco, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-aalala sa akin kasi makakalabas ako ng kulungan, magiging state witness ako. So yun po yung pruweba po natin. Hindi May po tayo evidence. naghahaka-haka dito na nakakulong siya, baka gusto niya makalabas. Meron pong pruweba nito at doon po sa counter affidavit niya, doon sa perjury complaint na final sa kanya ni VP Sara, hindi niya po in-address ito. Kasi hindi niya po kayang i-address. Tama. Actually, nabalitaan nyo rin ba na binatikos ni Leila de Lima ng mamayang liberal ang kampo ni Sara Duterte dahil sa umunang pag-asa nito sa Korte Suprema upang mapatigil ang impeachment proceedings. Tinawag niya ito na judicial overreach at pabirong tinukoy ang Korte Suprema bilang Sara's Court. Bakit naman ganon? Nauna nang idineklara ng Korte Suprema kasi nalabag sa konstitusyon ng mga impeachment case laban kay Duterte dahil sa technicality kaugnay ng one-year rule. So nagre-react sila doon. Una, itong pinuna ni De Lima bago kalaunan ay humingi ng paumanhin matapos sabihin na tila one-sided daw umano ang naging desisyon ng Korte Suprema. Anong comment niyo doon? Kasi alata naman bias eh. Ito kasi yung problema, no, mga kababayan. Kapag dumidepensa si VP Sara, ayaw na ayaw nila. Perfect example na lang. Sinabi rin ni Congressman Abante sa isang interview na 3 testigo lang, enough na to prove daw na totoo yung sinasabi. Paano yung 18 Marines? 18 yun. Ayaw niyong pakinggan, may pruweba, may salaysay, nagsasalita, eyewitness, sila mismo yung nag-deliver, pero wala kayong pakialam. Eto, nakakulong, may record ng criminal record, tapos, nothing to lose. Oo. Diba? But pa-explain mo nga, Attorney Paulo, para parang simple lang, para maintindihan naman ng mga hindi abogado, kung bakit, ano ba yung ground sa petition sa Supreme Court. Hindi po tayo kasama dun sa nag-file niyan no? Pero ang pinaka-basic po niyan is yun nga, para sa akin fairness. Ang due process, it doesn't mean na magko-comply ka lang sa procedure. Kaya ka pinapa-comply sa procedure para may fairness. Kunyari, ano pong klaseng fairness ang aasahan nyo sa House Justice Committee na bago pa man mag-start yung hearing, nag-posing na po si Congresswoman Laila de Lima, si Congressman Chel Jokno, at saka si Congressman Percy ng Mary Grace Piatos na pagkain. So ano pong klaseng
fairness ang aasahan nyo. Meron kang si And they're members of that committee. Congressman Terry Redon, pag nagpa-interview, parang guilty na ho si VP Sara bago pa man maglatag ng ebidensya. So, kita po natin na talagang partial at bias itong House Justice Committee. So, karapatan po ni VP Sara na tumungo sa Supreme Court, dumulog doon para matigil na ito. Pero, kahit nga hindi umaksyon itong Supreme Court at nag-issue ng TRO, maganda din para sa akin kasi nakita natin last week kung gaano kaabusado itong mga congressman na to. Lalo na si Luis Tro. Oo. Tapos, ang tandaan po natin kasi, itong mga Supreme Court justices, mga impeachable officers din yan. So, nakita nila ngayon, first hand, kung anong pwedeng mangyari sa kanila kung napolitika sila. So, maganda din. Merong benefit din na natuloy yung hearing last week. Ito talaga si Congresswoman, si Jinx. Jinx ba pangalan niya? Jinx. Jinx Luistro. Ito yung yung inamin niya na tinago niya asawa niya na akusado of 2 counts of rape. Dahil daw asawa niya yun Ganun ba yun? Pag abogado ka, pag asawa mo akusado ng rape, patatakas mo, di ba dapat ground yan for disbarment? Grabe. Pero ito pa, masakit. Abay, may utang pala na 6 million na attorney's fees kay Attorney Mans Carpio. Ayaw naman ngayon bayaran. Di ba? Kung ano-ano sinasabi nyo, Congresswoman Luistro, para hindi lang kayo magbayad. Hindi na nga nakulong asawa mo Ayaw mo pa magbayad. Tapos ngayon, ipapa-impeach mo pa ang asawa ng abogado mo. Dapat mag-inhibit siya, di ba? Kasi kung meron silang personal, Tama. Kakita mo, hindi nga abogado to Scotty. To show fairness, di ba? Baka sabihin naman na kampi ka kay BP Sara dahil abogado mo si Mans, di ba? Attorney Carpio. Hindi. Talagang pakapalan na lang ito Mahirap talaga sa Pilipinas ngayon, mga kababayan. Na ang ating House of Representatives ay napakababa na po ang tingin ng mga tao sa kanila. Siguro nga, yung mga number 8 nila na plaka ay pinagtatanggal na nila. Dapat. Kasi galit na mga tao, na habang gutom ang tao, sila ay maragya ang kanilang mga buhay. Yan. Alam mo ba, Mama Bing, humiling din ang abogado ni Ramil Madriaga sa Office of the Ombudsman na imbestigahan daw din ang pagkakasangkot ng isa sa mga prosecutor nito sa umano'y partisan political activities na maaring magresulta sa kasong kriminal at administratibo. Nagtungo sa Office of the Ombudsman ang kampo ni Madriaga at isinumite ang supplemental affidavit na binasa nito sa House Justice Committee sa pagpapatuloy na impeachment proceeding laban sa Vice Presidente. Pinaliwanag ni Attorney Raymond Palad, isa sa mga abogado ni Madriaga, na ang pagsusumite ng supplemental affidavit ay kaugnay ng show cause order ng Ombudsman laban kay Ryan Ray Kilala, isang Assistant Special Prosecutor. Pinapaliwanag kasi si Kilala sa mga aligasyon laban sa kanya, kabilang ang umay pagtanggap ng malaking halaga ng pera. Anong masasabi mo dito? May binigay bang pera, Attorney Paolo? May binigay bang pera kay Attorney Kilala? Sabi ni Madriaga may binigay pa siya? Nakausap po natin si Attorney Ryan Kilala at sabi po niya ay hindi po totoo yung mga parata niya. Anyway, considering the source, malamang hindi po totoo yan, di ba? Correct. Oo, At pero saka laway lang po ang puhunan ni Madriaga. Wala naman po siyang matibay. Hindi matibay, wala talaga siyang ebidensya. Tsaka yung the nerve of this Kilala na gawa-gawa ng ganitong kwento, no? Against Not lawyers. Kilala, the diba? lawyer. Si Madriaga. Ni Madriaga, Lawyer ni no? Madriaga. The nerve, ha? Talagang, ibig sabihin, may backer ito na malakas. Yan. At saka nabalitaan ko rin yun na May backer. ang lawyer daw ni Madriaga is apparently lawyer din ni Ray Espinosa. Kerwin Espinosa. Kerwin ba? Kerwin Espinosa. Yung self-confessed drug lord ng Albuera ata siya. Yes. Oo. So, Wow. Tapos, itong si Madriaga, diba, sinasabi niya na bagman nga siya, di umano naghatid-hatid ng kung ano-anong pera. Hindi, para sa akin, hindi talaga kapanipaniwala. Kasi, ang halimbawa na ginagamit ko, kunyari dito sa flood control scandal, bakit kapanipaniwala kunyari si Bryce Hernandez at itong si Henry Alcantara pag sinabi nilang nagkaroon ng korupsyon doon sa Bulacan flood control projects. Kasi
pinuno sila ng DPWH sa Bulacan. So meron silang exactly. personality, sila mag-a-approve ng kontrata. May access sila. Dadaan yung pera sa May kanila. control sila. Kahit itong si Zaldico, may mga pinangalanan siyang mga opisyal ng gobyerno na yun daw ang susi para patunayan na kahit si BBM nakakatanggap. Itong si Yusek Jojo Cadiz, si Yusek Olayvar, pati si DBM Secretary Mina. Amina Diba? Panganiban. Pati si Yusek Adrian Bersamin. yeah. So, itong mga to, pag nagsalita itong mga to, may personalidad yan. Kasi mga opisyal yan ng gobyerno na malapit talaga sa opisina ng Pangulo. So, kapani-paniwala. Pero itong si Madriaga, sabi nga ni Justice Martirez, he's a non-entity. Yeah. So, bakit yung mga tulad nitong mga tinuturo na mga opisyal ng gobyerno, mga USEC, hindi pinapaniwalaan. Pero isang non-entity katulad ni Madriaga, pinapaniwalaan. Pinapaniwalaan ng majority sa House Committee on Justice. Hindi, isa lang yun. Kasi diversion nga. Ayaw nilang pag-usapan ang GAA-scam, flood control, at BICAM. Kasi lahat sila nakinabang dyan. At saka syempre natatakot silang patawag yung 18 Marines. Kasali sila doon, yung iba sa kanila nandun eh. Hindi, tsaka sabi nga ni Congressman Toby Tiangco, di ba? Yung mga nagtutulak ng impeachment, yan ay mga takot dahil alam nila na pag nanalo si VP Sara sa 2028, 1,000,000% hindi siya maareglo tungkol sa itong mga kalokohan nila sa flood control. Kaya Mananagot sila. yun. Oh, kaya kayo, alam nyo na kung sino yung napakasipag dyan na batikusin or pag-usapan ang impeachment na to, alam nyo na. For sure. Oo. Sabi nga ng Brave 18, male-maleta. Mali-maleta. Nasaan na nga palang mali-maleta? Nasaan na si Saldico? Oo nga, Meron Mama ba tayo B. dyan picture video ni Saldico? Nasaan na si Saldico? Ayan, isa pa yan, Mama Ang B. sabi ni BBM, si Saldico daw ay nahuli sa Hague. Sa Hague. Sa Prague. Sa Prague. Sa Prague. Sa Prague. Uy, ang ganda-ganda ng Prague na yan, ha, Kati? Ha? Di pa ako nakapunta. Oo, Yung Jubilee. Di pa ako very, nakapunta. very old city. You've been, no? Oo. Kailan lang yan? Ganda. At nahuli daw sabi ni BBM, ha, nahuli si Saldico na trying to enter Prague Boundary. Sa boundary siya. without his documents. At ito daw ay pinapa-deport nila. Oo eh. Hindi nga naman may extradition kasi wala namang treaty of extradition. Pero pwedeng ma-deport kung walang Documents. let's say walang visa, walang kulang yung kanyang dokumento, whatever. Anong passport kaya ginamit ito? Baka Philippines. Ito lang ang masasabi ko dyan. Bakit naman gusto ni BBM at ni Martin umuwi si Saldico? Di ba ayaw nila? Kasi nga kaya siya pinaalis, sabi ni Saldico, pinaalis daw siya ni Martin Romualdez para hindi na siya interviewin, hindi na siya magsalita. Nung nandun na siya, he had a change of heart, he changed his mind and he spoke, nagsalita siya laban sa kay BBM at Martin na sinabi niya, pinadala niya rin si BBM ng 25 billion pesos bilang kickback sa 100 billion na insertion dyan sa budget na pinag-uusapan ngayon sa Supreme Court. Ayan. So, bakit naman gustuhin ni BBM na umuwi yan? Siyempre hindi. Kaya tingnan mo pag tinatanong siya, kailan po ba yan babalik dito? Sabi niya, it might take 3 months. It might take 3 months or not at all. Why? Because they don't really want Saldico to come back. Bakit? Kung makukulong si Saldico, he's going to spill the beans, hindi ba? He's going to spill the beans. Yeah. Oh. At saka, hindi naman pwedeng walang mananagot. Kaya siguro, si Ombudsman Boying Rimulya ay, seryoso ka ba dyan? Ombudsman Boying? Na talagang pafilan mo ng plunder kay si Martin Luther King Romualdez? Alam mo, pag ginawa mo yan, ako, Kati, magpapakain talaga ako dun sa mga bata dyan sa kali. Oo, dadayuhin dyan natin. talaga mag-celebrate tayo dyan. Pag nakulong si Martin Luther King Romualdez, believe na ako kay Boying Rimulya. Boying Rimulya for President! Ganyan na
Go, go! Ombudsman Boying. Pero bakit naman? Ito nga ayaw ko dito sa gobyernong ito eh. Ang sinampulan, kalaban ng mga Rimulya sa Cavite. Si Revilla. Oo nga. Oh, eh di kung wala na si Revilla, wala na ang mga Revilla, hindi na makatakbong gobernador laban sa mga Rimulya, di ba? Kaya, say goodbye to your ambitions to be governor. The Revilla son who is now vice governor. No. And yan naman ang ayaw ko dyan, na sa dami-dami naman ng mga taga-DPWH na dapat unang makulong. Ang ginawa pa nila, ginagawa nilang state witness para makulong yung mga kalaban nila sa politika. Yeah. Sa Ginawang dami-dami ng state witness na nagsugal, nagtalo Oo. sa casino ng 400 million ba yun? Oh, Mama Bing, may breaking news. Ito lang, ngayon Oh. lang. Nagbitiw na sa pwesto si retiradong Military General Carlito Galvez Jr. Ngayon lang, bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa pinakabagong reorganisasyon sa gabinete ni Ferdinand Marcos Jr. Grabe. Pinalitan si Galvez ni Mel Senen Sarmiento, dating kalihim ng Department of the Interior and Local Government sa ilalim ng administrasyon ni Benigno Aquino III. Wow! Ilang araw bago ito umalis din sa pwesto, si Eduardo Año naman at pinalitan ng kapwa dating Armed Forces Chief of Staff na si Eduardo Oban Jr. bilang bagong National Security Advisor. ano kaya Ang meron? dami na. Anong meron? Military yan ah. Read between the lines. Ano kaya meron dito at nagbibitiw ito mga ito? O pinagbitiw? Ano ba to? Yung endgame ni Bongbong, last 2 years ay may mangyayari? O ayaw niyang mangyari? Yan. Pero this is very interesting na may mga, ano sabi mo? Dati kay Pinoy yun? President Oo. Pinoy? Oo. Kasi may DILG secretary dati. So parang may karapatan naman. Correct. Na National Security Advisor. Meron naman. Pero Mama Bing, sa gitna rin ng COA Notice of Disallowance na sumasaklaw sa 375 million confidential funds ng Office of the Vice President, kung saan tinukoy ang mga issue tulad ng paglipat ng cash advances sa mga hindi designated accountable officers, 62 million na umano'y walang sapat na proof ng intelligence operations, 199 million na nakabase lamang sa acknowledgement receipts at ilang gastos na ginawa bago pa ang release ng pondo. Paano niyo binabasa ang isyong ito sa usapin na accountability at tamang paggamit ng pondo ng gobyerno? Anong komento niyo dito, mga lawyers? Yung Attorney Paulo, yung Madriaga affidavit na yan at supplemental, ang tinutukoy niya na perang pinagbibigay niya kuno, ay galing yun sa confidential funds ni VP Sara? Yun ang sabi niya. Hindi niya daw alam na confidential funds yun, pero a year after or sometime after, nakita niya daw sa pahayagan na merong ganong issue na confidential fund disbursement in 11 days. Tapos sabi niya, ay nako, hindi 11 days, kundi less than 24 hours ko lang ginasta yung pera na yan or distribute. Oo, distribute daw niya. At so, sinangalanan niya kung sino ang binigyan niya. Pinangalanan ba niya? Hindi. Sabi niya, isang politikong taga Laguna. Tapos yun nga, yung sa restaurant daw na Nomo Basho, na nandun daw si Reynold Munsayak, na napatunayan naman pong hindi totoo. Tapos kay Ryan Kilala ata sa Ombudsman. At saka meron pa hong isa. Pero balikan po natin na nung unang affidavit niya, ang storya niya ay ganito. Yung isang duffel bag daw ay sinakay niya ng isang white Vios, tapos pinarada niya sa SM Mega Mall, at a few days after daw, nakita niya na dinadrive ito ng asawa ni Ryan Kilala. Napasinungalingan po natin ito sa perjury complaint dahil itong asawa ni Ryan Kilala, hindi naman po nagmamaneho. Walang lisensya. Wala pong lisensya yan at nakakuha po tayo ng certification mula sa Land Transportation Office, LTO, na wala pong record itong si Ria Kilala na nagmamaneho. Kaya talagang sinungaling talaga. Kaya siguro ayaw nang ibalik si Madriaga. Ayaw na. Diba? Ayaw na nila ibalik. Kasi
kung talagang hot na hot yung issue niya, di ba? Sasabihin na, so, ibalik natin. Ngayon, ayaw na nilang ibalik si Madriaga. Oo. Alam mo, alam mo, I am disappointed at what extent will these congressmen and congresswomen go just to damage BP. Sara? Halatang-halata mo. Some of these people I know personally, because they're lawyers. I cannot imagine na, gagawa niya yan? Ako kasi, pag gumawa ako ng ukray-ukrayin ko kayo, maniniwala kayo kasi Queen of Bardagulan ako. Di ba? Pero, Naawa ko sa pamilya. Parang ang formal naman ng mga tao na ito noon. Tapos ngayon, bigla na lang mag-ukray-ukray kayo. Ay, wag na po kayo sumali sa Bardagulan. Akin na yan. Na-award na yan sa akin eh. Copyright ko na nga yan. Hindi, Mama Bing, naawa ko dun sa mga anak ng mga politician na to kasi alam mo hindi nila iniisip yung future ng mga bata. 'Di ba? Parang ang hirap noon. Tapos parang you're entertaining yung isang tao na alam mong merong sabi nga criminal records, diba? Sabi nga, given na self-confessed participant si Ramil Madriaga, gaano ka-credible ang kanyang testimony, diba? Lalo na kung may tanong sa kanyang motibo na maging state witness. May inconsistency sa kanyang statements at kulang sa matibay na documentary evidence. Sapat ba ang claim ni Madriaga na siya ay minor participant para maging state witness o posibleng strategy lang ito para makaiwas sa liability habang pinapalakas ang kaso na nakaasa sa uncorroborated at posibleng hearsay na ebidensya? Diba? Ngayon kasi naglabas ng opinion dyan na isang legal expert daw, wala namang pangalan. Attorney, pag kayo legal expert, maglabas naman kayo ng pangalan, mga libro na sinulat nyo. Kasi hinahanapan nyo kami ng grado sa bar. Oo. At kung ano mga libro ng sulat namin. Bakit kami tinatawag na expert, di ba? Ilabas siya ng pangalan nyo, itaya nyo na. Ano yung sinasabi ng isang abogado dyan, kumpanyero, sabihin mo ng pangalan mo, sinabi mo na pwedeng maging state witness si Madriaga dahil hindi siya ang most guilty. Abay, narinig mo ba yung affidavit yan? testimony nung isi-state witness mo? Di ba ano yan? Nakakaya naman yan sa dunong ng mga judge na papayag ba ang West dyan? Hindi naman Department of Justice ang nagde-decide dyan. Nag-a-apply ang Department of Justice na may isang akusado na i-apply nila state witness. It is up to the judge to approve the application for state witness. Tsura lang yun. Ito nga pinapit ito ni Madriaga, gagawin mo state witness yan? Grabe naman kayo talaga, Hiyang-hiya na ako sa inyo. Walang pinagkaiba dyan sa flood control. Hiyang-hiya na talaga ako sa inyo. Hiyang-hiya na ako sa inyo talaga. Madriaga, winner ka! Best actor ka in a comedy show. Ikaw Attorney Paolo Panelo, anong tingin mo na yung ikaw while watching it, for sure natatawa ka in a way? Oo, natatawa kasi alam mong nagsisinungaling siya, matagal na naming alam yon. Tapos medyo nakakainis din kasi baka may maniwala, number Yun! one. May Tapos maniwala! number two, bakit ito yung pinag-aaksaya ng pera Time, at exactly. resources ng gobyerno, oras, imbis na solusyonan yung mga problema Fuel natin. crisis! Correct. Unemployment, 3 milyon. Inflation! Wala na po. May farmer na tumatawag sa akin. Tulungan mo naman kami, attorney, maghanap ng wholesale buyers dito sa provinces hanggang sa Bacolod. Dahil itong aming sibuyas sa Occidental Mindoro ay mabubulok na lang dito. Willing na kami. Kahit na bawat kilo 10 piso na lang ang ma-earn namin, basta lang mailabas namin ito sa Occidental Mindoro. Kawawa. At maka-income naman ng itong ating mga farmers sa sibuyas. Correct. Di na kayo nahiya. Yung pera namin, sinusweldo sa inyo, impeachment kayo ng impeachment. Akyat nyo na yan para matapos na. Solbahin nyo na itong problema ng gutom. Oo, priority nila, diba? At saan nyo kukunin ang perang pang-ayuda na yan? At yung pang-ayuda na yan, marami pong nagagalit dahil namatay na nga yung isang, di ba? May namatay na naman sa kakapila. Oo, yung ano ba DSWD, ano ba talaga? Ano ba talaga ang procedure dyan at kailangan pa magpainit ang tao dyan? Di ba mauna dapat ang mga seniors dyan?
Correct. At saka, ngayon lang nila naisip na pwede naman pala sa ATM, pwede naman pala sa GCash. Paymaya, ganun. As diba? long as Kasi may registered. is registered. Eh, pagbihira, kasi gusto nyo, pagbigay nyo, may political na balik. Kaya, taas daw ng survey ni BBM ngayon kasi dami ba naman ng ayuda Hindi, kala ko ba, wala tayong pera, tapos hindi natin pwedeng bawasan ng tax kasi Kaya, we don't have enough money. Pero parang ang narinig ko lang to at nabasa ko, if I'm not mistaken, 8 billion para sa ayuda. Tapos may labas lang. Alam mo, Mama Bing, meron ding may tanong din ako, anong basihan ba maipapaliwanag ang magkaibang pagtingin sa COA Notice of Disallowance kung saan ang 439.37 million case laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino ay nananatiling under appeal at hindi humantong sa impeachment. Habang mga kasalukuyang COA findings laban sa Office of the Vice President ay sinasama sa impeachment complaint kahit hindi pa final ang proseso. Ano masasabi ninyo dito? Alam mo, Mama Bing, meron akong napanood this morning lang, no? Na apparently yung isang official ng COA, may asawa siyang parang party list. Kontraktor? Yes, narinig nyo ba yan? Kasi as in while coming here, At parang may flood control. Yes, so parang yun, isa siya sa pumirma for this to be released noong April 10. Yes. Wow. I'll check it and I'll post it in Facebook. I actually shared it na. That I was think. my first opinion, in fact, na kung bakit ako tumutol dun sa first na impeachment. Sabi ko, yung confidential funds na yan, kung may hindi man na-liquidate, Hindi siya impeachable. At pa-disallow, ay sabi ko, it's not a ground for impeachment. Dahil aakyat pa yan hanggang Supreme Court at kung manalo ang COA dyan for the government to collect back all these expenses na hindi nila na-prove. It doesn't mean na illegal yung transaction. It only means na hindi yung mga evidence required by government procedures ay hindi na. Kunyari, yung acknowledgement receipt, hindi pwede yun. Kailangan government voucher. Ay dati, mayor ako sumasakay kami ng taxi dito sa Maynila, natatawa yung taxi sa amin kasi meron kaming yellow na voucher na ang tagal na nito, 1988 hindi ka pa yata, hindi pa maputi buhok mo, attorney Pao. May voucher na yellow, papirmayan namin sa taxi, pati driver's license yan, nililista namin. Di ba niyan nakaka-undignified naman yan? Na mayor ka, gaganon ka, pero ginawa ko yun. Kasi, paano ako ng aking transportation, hindi po ba? Yan po ang ibig sabihin ng mga disallowance, na hindi tama yung mga resibo. Kunyari, acknowledgement receipt lang. Walang OR ng kumpanya. Di ba? Yung mga ganyan. So, kung yung disallowance po ni VP Sara ay nasa Commission on Audit na proper, yung tatlo ang nagde-decide, di ba? Yung mismong commission na. Pwede pa naman niyang ma-appeal yan sa Supreme Court. Kasi kagaya nung kay President Noynoy Aquino, kaya pending yan dahil in-appeal sa Supreme Court. Ngayon, pag natalo siya dyan, yung estate niya, ang ibabalik yan, di ba? Correct, Kasi siyempre, babayaran wala yan. na siya. Yun naman din ang ini-expect natin gagawin ng mga ni VP Sara na i-appeal niya yan all the way to the Supreme Court. Ano naman ang masama niyan? Kung yan naman talaga ang procedure required by due process. Why? Because the Constitution says no one can be deprived of life, property, or liberty. Sabi ko, happiness, wala ba? Without due process of law. How about you, Attorney Paulo? Yeah, hindi ito sakop ng trabaho ko para kay VP Sara, Ito para sa impeachment defense team. Pero bilang abogado, bilang observer, ang nakita po natin, 2023 pa lang, Attorney Bing, Miss Cathy, pinupuntiriya na itong COA Notice of Disallowance na to para sa use ng confidential funds. So ang tanong ko is, anong klaseng pressure kaya ang nararamdaman na itong mga miyembro ng Commission on Audit na itong Kongreso inaaraw-araw yung issue ng COA Notice of Disallowance? Tapos, meron pa palang issue na isang miyembro ng komite, yung asawa niya na sangkot sa skandalo. So, may leverage pa laban sa kanila. So, independent sila dapat, pero kung may mga ganitong pressure from the House
from the House of Representatives at may posibleng kaso pa yung asawa nung isa, hindi kaya maapektuhan yung discretion nila sa Yes. pagka-rule dito Compromise na. sa COA Notice of Disallowance. Pangalawa, yun nga, hindi pa ho final. Hindi po ba? Pero nagbasa po tayo ng isa sa mga landmark cases dito sa COA Notice of Disallowance. Ang restitution po, inuutos po yan ng Supreme Court kapag merong bad faith, malice, or gross negligence. Correct. Yun lang po ang basihan para magkaroon ng pag-uutos na ibalik itong pera. So, ang tanong is, napatunayan ba ito nung COA Notice of Disallowance na yan? Tingin ko po hindi eh. Kaya nga, may appeal. Advertisement muna ha, meron akong libro. Ba't ang dami kong libro, hindi nyo alam? Kasi mga abogado po ang bumibili. The Auditing Code of the Philippines, Notes on Cases. The first book on the Auditing Code of the Philippines with jurisprudence and mga rules po ng COA. Nandyan po yan. Kaya palagay ko, bumibili na mga congressman ngayon eh. Kasi kailangan na maipit nila si VP Sara. Kaya maghanap-hanap po kayo dyan sa libro ko. Ganyan po yung kakapalo. Ganyan. Yan. Di sana Mama Bing, no, tsaka Attorney Panelo, kung gaano sila kabusisi na talakayin ang confidential fund ni BP Sara, is bigyan din nila ng matinding pansin ang flood control project scam na trilyon na umabot, no? Kasi, at saka yung, di ba yung sinasabi nila na buksan natin ang bank accounts ni BP Sara. I Hindi, dare buksan you nyo. guys, buksan natin lahat. Oo. Huwag tayo maging selective. Kung Buksan din. bubuksan nyo sila, yung kay BP Sara, buksan din ninyo yung inyo. Oo. Hindi pwede, pag inumpisahan nyo yan, panindigan nyo, walang atrasan to. Lahat kayo, from you and from your family. At Diba? saka bakit hanggang ngayon yung mga nasama dyan sa flood control kickback, si Garjola, si sino pa yun, hanggang ngayon present pa rin? Sumusweldo pa rin kami sa kanila? Hindi ba dapat suspendido na muna yan sila? Pending investigation? Bakit? Doon naman sa ombudsman nakaka-preventive suspension. Diyan ba sa House of Representatives? Wala. Tingnan nyo ang unfairness niyan, mga kababayan. Kaya palagay ko sa 2028, maraming mapapalitan na congressman. Kaya nga, ang tanong ng taong bayan, may kapalit ba ang testimonya ni Ramil Madriaga tulad ng immunity o state witness status, Mama Bing? Or ilang Attorney maleta. Paolo. Nasabi na yan na natin kanina, no? Oo. May pruweba tayo na yun po ang habol ni Ramil Madriaga dito Diba? sa Tapos, hindi na rin po natin maipagkakaila na syempre iniisip din natin may kapalit din tong pera. Pero wala po tayong pruweba doon. Pero dahil po sa walang kabasehan nung testimonya niya Pinipilit. at kung gaano niya kalakas siraan si VP Sara, parang imposibleng walang ganon. Bakit pa parang kamukha ng driver ko ito si Madriaga? Bakit tingin nyo nga baka nakawala yung driver ko napunta? Oo nga, Di ba kamukha? Nawawala ang anak ni Moki. At mga kababayan, kaya interesado po dapat kayo dito. Bantayan. Kasi marami po na naniniwala kay Madriaga. Makita naman po ninyo sa affidavit pa lang niya at sa kanyang behavior dyan sa House of Reps at sa behavior ng mga congressman sa mayoriya, lalo na si Luistro, na ang salalay itong due process requirement na required by the Constitution at every stage of the impeachment proceedings. Nakasalalay po yan sa fairness, sa patas na laban. Kaya dyan po, may tama na naman ang Committee on Justice dyan. Dahil sigurado, siyempre, himay na naman ang Supreme Court. Ang every step of the way, may due process. At ano ba itong narinig ko, Cathy, na ayaw na ni Congressman Puno
At ng NUP ang pumirma dyan sa impeachment. Very strong yung kanilang yung statement, no? Ako rin, ang napansin ko, tama ka doon, ano? Meron akong, tama yung sinabi ni Attorney Paulo, na maganda na lumabas si Madriaga live sa hearing kasi doon pa lang makikita mo yung mga mali, no? So, thank you so much sa House Justice Committee at nilabas yun si Madriaga. So, nakita natin. Eto nga, di ba, yung Madriaga allegation, may forum shopping ba sa Ombudsman, Kamara, or media? Public opinion ito no, Attorney Panelo. This is a play on public opinion. So Yeah. meron dalawang pong aspeto yan, legal tsaka itong public opinion. So sa legal, tingin ko, agree po ako dun sa strategy ng impeachment defense team na hindi na dumalo Lumabas, dyan, yeah. inakyat na lang po nila sa Supreme Court. Anyway, pre-judge na po yan, tapos na po, it's a done deal, ika nga. Pero itong sa public opinion, kailangan po talaga tayong lumabas, ipaliwanag sa mga tao Yes. kung ano yung totoong nangyayari dito, kung hindi pa obvious, hindi ba? Kasi itong mga miyembro ng House Justice Committee, may mga maloloko yan may mabubudol yan kahit papano. Diba? Dahil din sa framing ng media. So talaga pong minabuti po natin na magpa-interview at umappear sa mga programang katulad ng programa nyo. So marami pong salamat sa Yes. pagkakataon na bigyang linaw natin yung mga kasinungalingan ni Ramil Madriaga. Ano pong, meron pa ho kayo mensahe sa mga kababayan natin para at least malinawan? Kasi hindi ho kayo, alam mo, ang dami kong nakikita mga lawyers, supposedly lawyers, na binabaluktot yung batas. Kaya ako gusto ko, alam mo, nililista ko kayo lahat kasi gusto ko kayong pa-disbar. Promise. As in, nililista ko kayo lahat. Huwag muna. Kasi may election pa tayo Eh, dapat lalo kasi binabaliktad nyo yung batas, binabali nyo, nagkakaroon kayo ng sariling prejudgment as abogado. Alam mo, hindi po ako lawyer, pero mahilig ko akong mag-research at magbasa, kaya ang labo-labo ng mata ko. So pag tinitingnan ko, nakakagalit na nakakahiya. Nag-aral kayo ng ilang taon. 'Di ba? Tapos bababuhin nyo lang para magkano? Lalo na pag kayo ay congressman. 'Di ba? Yan, aggravating circumstance yan. Yeah. Yung congressman kayo, na abogado kayo, tapos ganyan kayo magtanong. Yung tanong nyo, obvious ba na may laman na kumbaga sa dice ay loaded na yung dice niyo. Any parting words, Attorney Paulo? Ako, I can't speak for other lawyers, pero ako, masaya ako na ito yung trabaho ko, isang karangalan sa akin na ipagtanggol yung ikalawang Pangulo natin dahil naniniwala ako sa kakayahan niya. At saka, nasa panig kami ng katotohanan. Yun ang pinaka-importante para sa Pinakamadali. akin. So, napakadali po ng trabaho ko. Hindi ko po kailangan mag-imbento ng kwento, ng legal arguments dahil nasa totoo lang po ang panig ni VP Sara. Sa totoo lang. Dito ang usaping walang kinatatakot.